Pastor Elvin and Pastor Kami, buot ko lang itimbaya itong mga kaigsuran, no? Yes. Ikan din sa buhatan sa South Philippine Union Conference nga duol na lang, no? Nga kining buhatan matunga na rin to. Karong gabi na walay lain ang atong pinalangga nga mga directors din usa sa mga pinalangga nato nga mga directors sa South Philippine Union Conference. Walay lain of course akong kanan. To my right, we have here Dr. or Pastor Elvin Salada, ang atong Ministerial Director. Of course, sa akong left, ang atong maugid ang amahan sa atong Sabbath School Department sa South Philippine Union Conference, si Pastor Kaimi, soon to be Dr. Pod. Ay. Okay. Tawag-tama ni kaya itong pag-aisgutan may tungod sa mission. But before ta magsugod ako ngayon si Pastor Salarda sa paghatag sa opening prayer. Amahana mo, nga na ikaw sa katasan sa malangit, among gihangyo, nga imong balaan nga presensya, magauban ka namo, sa amo nga i-discuss kini nga lesson ng gabiuna, ug kauban sa tanan kapaglaom, o mga higala nga nagasunod ini nga programa, nga masabta namo ning tanan. Salamat sa imong pagiya, kaya amo ni giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. May gabi partner, may gabi Pastor Kami and Pastor Salada. Ang atong lesson no na puntirya kini gihapon ngadto sa pulo nga mission. Yes. Pero just like what I said kanina sa ating introduction, nag-shift kanino from the first person plural, then it shifted to the noun, which is actually mission. So God's call to us, karon God's call to mission. What's the difference? Mas gwapo siguro na himay-himayin gamay before we enter into the Sunday and Monday's lesson. Sige. Masa may difference na, for example, God's, the first presentation is us, ang pagtawag sa Ginoo alang nato, then ang pagtawag sa Ginoo ngadto sa atong mission. What's the difference? Imo nakita din nga medyo dapat nato pagkalantawon. Ang nakita nako diri nga gitawag ta sa Ginoo nga muadto na gyud sa lugar. Okay. Dito na gyud sa area nga diin ta magtrabaho alang siya ang bulaton. So, before ta mo adto dito, of course, the call must first be addressed to us, no? Yes. Tama ba? Yes. Kinsa po mo adto dito? Yeah. Wala may line, kita naman po. Tama. Wala siya. Pastor Kaimi. Yeah, pinato tanaw na atong key text mga kapaglaw Pastor okay. Pido, no? Ang Acts 1:8 na gamention gyud yung dapit from local Jerusalem in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. No? So, sakto itong Pastor Salarda nga, marami ito, gikan sa personal kayo nga tawag, God's mission to us, then we will be going to the area where God will call us out of our comfort zones. Okay. Na-intrigue kay ko yung pulong nga comfort zone. Yeah. Zone. Ang gamit mo sa author din is kaning bitong different places. Like, for example, kaning pagtawag sa kaning gibasa ni Pastor Kaimi, no, nga madawatan ninyo kaning gahom gikan mismo sa balang espiritu, yes. nga maanaa ninyo ug mahimo kamo nga mga witnesses, no? Okay, ngadto sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, and then it goes to the end of the world. So every place is covered. If I were not mistaken in looking into this, no. Kaning asa may, I mean, is it gonna leaving the comfort zone? Should we understand that literally or metaphorically? Kay dili man pud siguro tanan makahawa from where they are right now, yes. from kanang lugar nga kung asa sila na station, kay naglaylahi man ang atong mga buluhaton, naglaylahi man ang mga interest nga atong gi-engage with. So how should unsa na to pagsabot ning kining a call to mission nga we have to leave from our comfort zone? I look at it nga naagi mga tao nga gitawag sa Ginoo ani nga mulakaw pag-adto sa assignment nga gibutang sa Ginoo nga to sila ha. Okay. Pero naapoy mga tao as we look at into our lesson nga naapoy mga tao nga dihara silang immediate surrounding they become a missionary. So aron ma-fulfill ang giingon sa Ginoo nga moadto ka sa Juda, sa Maria, sa tibuok kalibutan, there is that somebody nga gi-call sa Ginoo with a special purpose nga mulakaw ni siya, muadto ni siya didto with equip sa Holy Spirit nga empower sa Holy Spirit aron nga pag-abot niya dito ni adto mga lugar diin siya nga mahimo siyang dako kayo nga buluhaton, mahimo niya by the power of the Holy Spirit.
Yeah. Yes, Pastor Jaime. Sa Pedro sa Salarda, sa ato ang key text, kani man gong paingon nga, when you shall receive power by the Holy Spirit, you will become my witnesses. Kung atong kuha ang term nga witness or witnesses, Pastor Pedro, Okay. sa korte, sud kayo ang witness mo dito sa balay, di ba? Mato mo gina sa korte, di ba? Para mo witness mo saksi. Okay. So like us mga kapaglaom, when God calls us to be His witnesses, naagi na punto nga diin makabihag kita sa to ang Yeah. comfort zone or sa atong balay. Just to be His witness. Ang uban siguro sa lagyon ang dapit, pero ato sa Salarda, pwede po nga sa ato lang palibot sa balay, kay from local to palapad naman nga area, Pastor Pedro. Yeah, yeah. Okay, sige, Pastor. So dili Nice. na to makita nga ang mission si Ginoo by this text alone, makita na to nga very comprehensive. Kay gikan sa lokal, ngadto sa probinsya, ngadto sa all parts sa tibok nga dito sa tibok yun nga kalibutan. So walay kay gayunan ang usa ka believer dili siya mahimo nga witness si Ginoo. So in certain responsibility or certain skill gitagaan kita og capability nga ang imo haragyod nga kategory panglokal gyud ka. Epektibo gyud kay ka. Pero naapoy mga tao nga kinahanglan gyud ka nga mulakaw. Nga moadto gyud ka ani mga lugar kay lahi-lahi mo po tao, di ba ang talent gift mo na gihatag sa Ginoo sa tuwa. So disod mo po nagmoadto ta dito sa Japan, ya magunsa man ta sa Japan, ya dita makakaton silang language. So you have to learn the language. So we must be equipped og moadto ta. Ang nindot ani kay before ta nga moadto nakita na si Ginoo nga able gid ka kay iya man kang gi-equip na daan dili makapalako niya kung dili pa ka maka-receive sa iya nga power. So it means nga kung mulakaw ka nakabato na ka sa gahom gi-equip na ka si Ginoo nga pag-abuti mo dito kaya nimo ang circumstances kaya nimo nga ma-witness sa mga tao dito. So, meaning to say, kaning comfort zone is, it could mean so many things, ano? Yes. Dili lang literal nga basta you move from one place to a very far place, no? Although na po yung mga instance ni Hannah. So, but I think, looking into the Sunday's lesson, just like sa yung gi-explain, it affirms sa gi-explain din sa Sunday's lesson kaning moving beyond our comfort zone. I think does not necessarily speak about of kanabitang one place going to another place. It also speaks about kanang participating. Yes. Kanang for example, no, you get used to something mordyo na kanang usa na ka kanang bitong murag mo na gini mong comfort zone ba? Murag pamilya na kay nimo, murag satisfied na kay Satisfied na ka, murag wala na kay a way of extending your your ministry outside of yourself. So that is another way of pagsabot sa kaning giingon nilang comfort zone. Yeah. Also, meaning to say, what is being called here, I think, is active participation in the ministry. No, so it's not just kanang samala sa imong gingon, no, di pod pwede nga ako madto kong Japan, di ako kabalo mang istorya hinapon nito. Napoy mga tao talaga na they are really trained na To do the mission. fit for that mission, no? Yeah. So I like what kanang yung ipa-explain nga ang mission is varied kayo ang yang hulagway. Dili lang siya na focus sa ka particular place. So dili ba na siya another way of looking at murag networking? For example, ako nakahimo akong disciple. So kaning ako ng disciple, mohimo na po siya group Kaya disciple. Disciple until nga mo connect siya. Ang nakita nako din nga, our God sa atong mga lessons nga niagi nga gi-equip niya ang church. O niya ang church gisama sa usa ka lawas nga daghan og mga parts. So kini nga mga parts sa iglesia nga mga katawhan sa iglesia nagkalalahi siya og talento. So katong uban gitawag sila nga missionary to go abroad. Pero gitawag ang uban po nga missionary nga within the perimeter lang diha lang siya nga palibot because otherwise kung ang tanan manglakaw paingon dito sa ubang lugar, mabakante na po ning maong lugar. So, dili pwede. So, somebody must remain, nga gitaganan na sa Ginoo nga, diha rigid po na sila, aron ang iyahang cause, di aning lugar, magpabilin. Kay,
bisan na gud palihatan sa ato karon dinhi. Di ata dinhi. Nagmensahe man ta dinhi, dako pa mo po kayong challenge sa ato dinhi. Pero daapo kayo, dako pa yung pong challenge dito sa uban. So muna nga gihimo si Ginoo diri sa ato nga lesson makita nga dunay mga tao nga ipadala dito sa Judea, sa Samaria, and all parts of the earth. Pero wala na pasabot nga biyaan ang Jerusalem. Yeah. So, Pastor Kami, kani bang Sunday's lesson, ay, medyo na-curious ka na kay, dini mo ko sa Sunday, ibalik na po din ang illustration sa Tower of Babel. Yes. Which is actually to explain, to bolster, kung unsa buhat pasabot aning moving beyond our comfort zone. Kaya dini man ko sa gihulagway sa itong author, no? Gigamit niya ng as illustration, kanabitang reveals their great ambition, so it's self-centered. Unsa ka nga pamaagi nga, for example, membro ko sa church, so ganti ba ma-fulfill sa kuha bitaw kaning sumala sa na-fulfill po sa kaning Tower of Babel, nag-illustrate ni sa tong author nga nagpadayag no sa iyang dako kay nga ambisyon alang lamang sa iyang kaugalingon. So in the Sabbath school setting, unsa ka pud nga pamaagi nga ako, let's say, membro ko sa church, gating ko Sabbath school, pero akong buluhaton is actually for my self-interest. Yeah. That's why, salamat kay Pastor Pedro, no, touching the Sabbath school classes. No? Tungod kay mga kapaglaom, Pastor Salarda, Pastor Pedro, atong hinumduman nga, ang Sabbath school nasa upat ka objective. It is for prayer and Bible study, fellowship, community outreach, and mission. Now, kung kining upat ka objective, isaraan ni ang ato ang nahimo kanilang fellowship lang kay simbata. And then we don't even have the sense of mission tungod kay natay community outreach or ang mission yun ang atong, for example, ang atong offering. Mabot man ito sa ubang mga dapit to support the mission of the church. Now, what happened now sa ato ang Sabbath school mga kapaglaom is mura bitaw og nawala ta sa ato ang direksyon. Okay. Yeah? Naata, ano naman, ang mga iglesia mapuno, alas 10 na. Common kayo kung siya na sa oras mudaghan ang tao sa iglesia, Pastor Salarda. Ang common nga tubag, alas 10 para sa divine worship. So, kung ingon ani, Pastor Pedro nga, mura bitaw taog, we are in our comfort zone. Why? Because mura bitaw taog, kontento na ta mga kapaglaom nga, okay na ta nga malate. Maragula na tayo motivation nga. Yes. Nga kung mo tan-aon, the whole Sabbath ba yun ta, holy ba yun ta, di ba? Ato na feel karon sa iglesia is ang divine service mo na ang murag pinakahulit tungod kay dito na ang pagkuan sa pulong. Pagsisilyo. I like the katong 4 nga giingon ni Pastor, at least ma-educate ko kung sa ginakatiyuan sa Sabbath school. Anyway, sige, Pastor. Yeah, na ako nakita nga kini nga murag comfort zone ni gisgotan nato di. Kana bitaw ganahan ra gyud kay ko di sa among church tungod kay kuana kay ko familiar kay ko sa akong mga kauban ritanan. Unya okay na gyud kay ko dinhi. Unya musimba ko, lingkod, maminaw. So gimo nang siyang tanawon murag comfort zone na nimo nga di na ko ganahan mo move niya. Gwapo kong iglesia, ipadako na mo kayong iglesia, gwapo kayo. So ang imuhang mission, nawala na siya. Kaya imuhang na lang, fellowship na lang, then siguro mag-study po mo sa lesson ginagmay, pero sa mission ni mo, mawala na. Wala na. Yep. I may remember, na giingon si Ellen White nga, kana bitaw, ang ideal gani, uboto na naon nga, membership sa Soldier Church is only from 150 to 200. Because the idea is, maghimo na po another congregation. Because in this number of believers, muna sila ang mga numbers nga grabe kayo ang cooperation. Nga ang tanan will work together. Pero kung yugo biyan sa daghana, ang uban na na lang sila. Relax na kayo. Kaya nga naman, di na maglisod na tagtap. Lisod na. Audience naman lang sila, mo lingkod, audience, mo halad, mo na mahimong nominal sila. Especially, kung sa usa ka dako nga church dili ma-mobilize nato ang atong mga care group, kining niya nga mga membro nato sa dagko nga mga churches, mahimo ni silang dili na maka-participate sa mission sa church. Kay mura na lang og mobisita, mulingkod anyway nganong tagdon man ko. Nga na may daghang kaayo mga may talento diha, naginuton pa gyud ko pakanta.
So that's really a challenge. That's why in that area, care group is very important. Good. So, in that area also, kanang sumalasin yung explain is, that's another way of kanang understanding kung sa ibot, pasabot, kining moving beyond our comfort zone. So, kaya basig, ang delikado mo ko na basig matake, masubraan po ba, pag-interpret niya. Yeah. Dilinaw na magkinimaw. So, wherever you are, you can do the work of God. Yeah. No, di ba? Yes. Ba, ang bot pasabot sa moving beyond our comfort zone is kanabitaw ang mga butang nga murag nominal na Yeah, sa yes. pastor, no? Ang murag balik-balik na lang so musay wala na ka excitement no uy sabado na puday no so karon kapoy na kaayo so kanidi gingon this lesson is in reference to Tower of Babel is they were planning to make a monumental structure. Yes. Sa asa nga pamaagi nga let's say kaning atong pagsimba sa church, mahimo na siyang nga monumental structure nga murag sulusama sa paghimo sa Tower of Babel. Mura ba og usahay no kanang sa atong nga church sa pagsimba na nato sa church, mura og nahimo nga atong church nga mura gi-entertain na bitaw ang mga membro sa church. Mura ba og I'm there kay naay gwapo nga speaker, I'm there kay naay mga gwapo kay mga kanta. So mura ba og kana bang na mura bitaw ka og kanang audience ka na lang nga unya mura og ang imuhang pagsimba din ha mura og nominal na lang kayo nga imo nga pagsimba nga wala na kay participation sa church or maybe in the other way around also ang imo atong church atong gipadako kayo ang church pero ang atong participation sa mission na minus na siya. So that something to be balanced while ipanindot ato ang church pero kung ang ato po nga mga activities sa church is not on the mission, mahimo po na siyang later a problem. Nay usa nga comment akong nadunggan na overheard ko lang ni siya. Nag-invite to siya og kanang another believer ba nga mo attend sa atong church service. Ang problema lang is murag sa style sa pagdala sa service sa church, murag na dragging bitaw, daghang announcement. Ang time murag wala na kay nasunod. So murag the next time nga nag-invite to siya, murag nawada na gana tong murag nawada na gana mga mabalik dito tungod kay iyang nakita man god, murag dili kayo siya attractive ba ang how we handle the services. Kay for example, hastang daghan ng kayong mga announcement na almost 1 hour na puro announcement, nagsugod ng divine service almost 12 na. How can we make worship attractive in relation to the mission of the church ba kanang pastor? Yeah. That is why doon na tayo marag kanang bitong gikuan pa Pastor Pedro mga kapaglaom na church decorum nga we need to observe tungod kay usahay man good like for example ang say opening prayer. Opening prayer should be short. Typically ha. Pero usahay ang opening prayer mura na bitaw og pastoral prayer nga taas na kayo bitaw niya. Even ang closing prayer gani unta po mura na puno hinuunog. Kana muna usahay bantayan ng Dios. Yeah. Muna nga usahay ang ubang mga nato kay igsunan di pa siya masana mabasol tungod kay usahay tungod sa program sa Sabbath school. Usahay bitaw mura bitaw kabalo na sila usahay dagan sa programa for example karon as superintendent karon nitindog na karon so wala tayo variety of kanang bitang not for the sake of unique pero at least kanang bitang mo inspire ba or mo kuan pud mo padasig sa mga kaigsuonan. So challenge no gapo pud siya. Sometime we need to educate our brothers and sisters sa church including us sa theology of worship. Once dili masabtan nato ang theology of worship, dry gyud na ang atong pagsimba. Kaya nga atong gyud na gusto ra man tang ma-entertain. But if you understand the theology of worship, nga pagsimba nimo, you are the participants because we are going to worship God. So kung mo na imuhang pagsimba because I'm there, because I'm going to worship. Ikata ka sa gwapo tayo mo punto. So meaning to say, bisan sa atong manner sa pag-worship diya sa atong sulod sa simbahan, we can actually go beyond our comfort zone. Yes. Tama ba? Yes. So, bisag sa simple lang na pag sa school program or sa EY program o sa divine service, we can still move beyond our comfort zone by making the program. Katong sumalasin mo yun, masunod tong saktong na theology of worship. That is very important. Nga, sa theology of worship, God, kita mo'y participants. Ang atong Ginoo mo'y audience.
Ang usahay, pag-abot na to sa church, kita'y gustong ma-entertain. Kung entertain sa gwapo nga sermon, katug yung mga, niya, Dapat nakakatawanan. makakatawa ta, dayon, mga gwapong mga kanta. No, that's wrong. That's wrong. Kaya ang theology of worship, we go there because we are the participants, ang Ginoo mo'y atong gipahimutan sa atong nga pagsimba. So kung makorek na siya, dili na mahimong dry ang pagsimba. Of course, kanang mga announcement, of course, kinahanglan ma-screen po na siya. Kaya malabian po gaya na siya. Mas taas na hino nakakuha og panahon kaysa worship na to nga pagadto. Kaya naramawin natin nga announcement para almost usa ka oras gyud. So I think dapat tanawon po na sa. In fact, naghimo po ta diri sa South Philippine Conference o kaning circular, no? Nga kanang mga announcement, ang mabasa na ang mga heads na sa communication department sa local church sa ato na praktisan makaigsunan no. Nanay mga mission ka practice ana nag-report na sa ato atini sa panahon sa paghimo sa announcement kanang mga reading sa circular kami. Ang gabasa ana ang dapat ang head sa communication department sa local church. Kung nalay mga importante jud kayo, pwede ang mga elders. So ato nang i-train atong mga heads din no? Mga leader nato sa communication sa local church nga next time sila na atong babasahon sa announcement ug sila na po'y mamili kung unsa ang dapat lang i-announce ug katong i-post lang sa bulletin para ma-minimize ang time. So meaning to say bisag sa tungingon ni pastor nga decorum, even sa speaking of decorum sa theology of worship, the point is, we can still, kanang ma-apply nato ning gingon sa itong lesson nga we can move beyond our comfort zone. Yeah. This Sunday lesson, atong, di ba, Babylon man eh. Okay. Kaniya, gibulag sa si Ginoo kay, nakita si Ginoo nga, there's nothing impossible nga ilang planahon, dili nila mahimo. Kay, they are in one language. So, for themselves. Yeah, for themselves. Kaya na minus na ang ilang pagsalig si Ginoo. Ingon na Ginoo, wala na lunop. Pero nahadlok sila na lunop so maghimo ta. We will build a name sa ilang kaugalingon. The idea nga ako po nakita diri, gituyo si Ginoo nga mabahin gyud sila. Aron nga dili sila magkasabot, aron nga one of the reason it could be nga aron ma-preserve ang matarong. Kaya sa daghan ng pinulungan, naamgoy mga tao nga magpabilin adto nga matarong. So katong mga grupo sa mga tao, dili sila masagol ni atong mga tao nga mga sagoy. So if we look at into our church, yung atong makita nga ang tuyo sa Ginoo mo scatter gyud ta. This all the idea. Yeah, right. Nga mo scatter gyud ta aron So tama to mong gingon nga dapat 200 to? Yes, 250 150 250. Ang idea gud aning sa ito scatter sa kining sa Babil, mag-scatter ang mga tao o malukop yun ang tibok nga kalibutan. Maning SPUC, gikuan po, tunga po. Ang usay mag-gather, magtapok, di ba? Atong idea nga, maghimo tag usa ka community sa mga Adventist. So, magtapok ta dito tanan. Pagtapok na to tanan, in that, na-feel na to ang mission sa church. Kaya dapat mag-scattered ta sa mga area nga walay mga Adventist. Aron dito ta, mahimo nga kahayag. If you remember that in the history sa atong church, sa Battle Creek, di ba? Tanan, mga bago, mga Adventist o mga panahon, gatapok tanan. Pero gisunog si Ginoo ang Battle Creek. So ang mga tao nag-spread. Sa pag-spread sa mga tao, now ang Adventism nag-spread. And even in our church, usay kung dako na kayo ang church, mag-away mag-igsunan. Pag-away sa mag-igsunan, nahimong blessing. Kaya sa pagkabulag sa mga Pangulo, ang usa naghimog iglesia dito, nahimog iglesia, ni daghan. Kaya kasagaran sa story sa mga dagkong churches na nahati yun sila. Kaya usahay na ipagbingkilanay in terms sa leadership, in terms sa management, in terms sa relationship, usahay naglaylay ang mga interest. So, at least kung medyo manageable ang number of people sa local church, mas easier paganda. Although we do not want nga mag-away nga itong makiksunan, aron nga magbahin. But based on observation, pero it happens many times. Dako kayong tendency nga mangyana siya, no? So kung ang mga bright mag-abot o sa hindi man magkasabot, so may nang ituyo po si Ginoo nga kini mga dito ka. Isagol po sa mga kwantod. You have the leadership, makadala ka dito. You have the leadership, kadala ka dito. While mag-abot mo diha, magtigi na lang mo sa inyo ang ka-bright.
So, gusto na ko na yung, I like what you said, no? So, kanina yung pagtunga sa union, so, biblically founded. Yeah, that's also Very strong theological. Okay. also. Okay, there is this lesson, I think it will actually affirm kung anong importante kayo hation ang South Philippine Union Conference. Yeah, everything has on right time to. Yes. So, Pastor Pido, ato makita nga, usahay ang Ginoo mo gamit o kanabitang unusual happenings or conflicts baka to disperse people para allow. allow niya para at least ang iyang purpose for the mission ma-fulfill. Like for example, what happens sa katong mga early Christian through persecution nagkatagat ang diaspora. Yes. They are being dispersed, but then ang resulta ato is it is a blessing nga naka-mensahe noon sila tungod kay nang katagatag sila. So what happened in Babylon, katatong gisgutan ang tower sa Babylon, ang una mong nitabuan kung for example ang atong mga katawhan, mga paglaom, muad ang pagsalig sa saad sa Ginoo. Kana paingon niya nga go and make disciples. Kung atong malimta na mga kaigsunan nga palakon gyud ta, Pastor Pido, Pastor Salarda, unya kay tungod kay we are comfortable na sa ato ang iglesia nga marag bahala na sila po sa mga gahayang nag-ulo diha mo tawhana, di na nato na mensahian. So wala na ang purpose sa Ginoo nga we can be a blessing to these people as He called Abraham to be a blessing to the nation. Take for example, no, so sa church, no? Nakita niyo mga materially blessed na kayo siya. So, siyempre, mangita na mo kay pumagyon, saonin mo siya. Until such time, usay, di na ito mabalaan nga, nag-focus na siya sa itong kagalingon. Marag ako naghihinungdan na nga nung ang church, naghihani na siya, nagkataas na, no? So many things. So I think that's one thing ato po kabantay. Ingon man ko din sa itong lesson, in reference sa Tower of Babel, the Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. So, muna nga, I think from the lesson of the Tower of Babel, kaya ang tao mo gud bantiyanan mo gud, di ba, Pastor, no? Tama tingin mo nga na mo gud tendency bitaw nga, for example, tungod sa atong mga paningkamo, sa atong leadership murag ni nindot na, so we also begin to start to glorify sa itong kagalingon. Murag monumental na aktivitas. Tower of Babel ba? Yes. Sa una, 2% lang, karon 3%, 5-6. Murag na bitaw. If that because of me, dili na imnani. So, ingon na ang mga situations nga balantayanan yun So kayo. you have to break that down and then share with others. So go out from the comfort zone. Kaning Monday's lesson, kaning becoming a blessing to the whole world. So I think kaning Monday, it's a consequence of the Sunday's lesson. Tama ba? Kaya mahimo na nga panalangin sa katibukan nga bayan sa kalibutan. How do you look at this kay? This is in reference to Abraham. Mo ni gawayan ron sa kwan. Sa Hamas o kaning Israel conflict. Yes. Kaya lang gitrace ang history. Pareho sila. Pareho sila kaya ang actually pag-trace sa mga historians, dito yung nagsugod kay Abraham 6,000 years ago. Yeah. So away-away sila kung kinsa na una diha, no, but This is the land. So kani kay Abraham, the good thing about Abraham is the promise to become a blessing dili lamang sa mga katawhan nga naang during the time, nga nadito during the time, but the future people ba nga descendants ba. Meaning one. So how do you explain this becoming a blessing to the whole world? We are called for a mission. Okay. Kanya gitagaan, gi-empower ta si Ginoo, giubanan ta siya Holy Spirit, unya moadto ta sa lugar nga ihatang gipadala sama ni Abraham. Pag-abot niya didto or pag-abot nato sa lugar nga didto ta ipadala si Ginoo, mahimo ta nga witness sa Ginoo. And if we look at into Abraham, pag-abot niya sa maong lugar, ang niya na yung unang himo din siya kaltar. So ma-amaze ang mga tao, uy, na may kimog altar diri. Niya agasimba siya. So ang mga tao dayon makakita dayon. So Abraham immediately pag-abot niya sa lugar maghimog altar, nag-witness na siya nga there is a God nga iyang gisimba dito sa langit. Then nahimo ning panalangin si Abraham because pagtanaw sa mga tao, di man ni ordinaryo si Abraham nga pagkatao. May nampo niya sa wealth napud siya nga popidad. So imo ato makita diri nga bisag asa mapaingon si Abraham nahimo siyang panalangin. Nya gisaad po ng Ginoo siya nga those who will curse you I'll curse, those who will bless you I also bless. So in the story diri ni Abraham sa Egypt in 2 times nga dunay mga situations nga iyang asawa pita mga ito mag-asawa noon dito sa king pero gibadlong si Ginoo.
So, yun ang kinga, ano mong konsultihin mo nga, ang resulta, doon ay pila ka mga times nga, pila ka months ba ka, 1 year ba, o pila ka months nga, wala nanganak ang mga hayop, wala manganak ang mga kababayan because of that. You see, ang idea is, whenever we go, mahimot ang blessing sa community. Because there is the mandate of God nga gihatag sa tuwa and you will become a blessing whenever you are. Okay. So, for example, Pastor Camino, kasi ganahan ko ano yung department sa Sabbath School ba? Yes. I am an ordinary member of the Sabbath School. Okay. Yeah. And actively involved ko sa ministry, let's say, no? Example lang, sa church. So, in that way, sa unsa nga pamagi nga mahimo ko nga panalangin sa kinatibukan na kalibutan, mao ba na ang buot gipasabot sa itong lesson nga, for example, I'm just an ordinary member of the church doing my part in the ministry. So by doing so, sa unsa man nga pamagi nga mahimo ko nga panalangin sama kay Abraham sa kinatibukan nga kalibutan. I mean, let's put that into the right context. Okay. Now, ang sa akong gingan ganyan, Pastor Pido nga, doon ay upat ka objectives. Okay. Prayer, Bible study, fellowship, community outreach, and mission emphasis. Now, the Sabbath School Department collects, sa atong naandan gid atong practice, we collect offerings para kanang 13 Sabbath bitaw para ipadala dito sa mission fields or foreign countries to support the work. So by that, sa atong through our offering, we can be a blessing sa uban nga mga dapit. That's nice. That's good. I like that one. Okay. I like to talk on the community outreach because this is part of the objectives. So, usa ka membro nasa nagkapuyo siya aning lugar. So, before ka balikan, so meaning to say, not necessarily nga you really have to travel from one place to, to all parts of the world para nga may mo nga panalangin, no? Kay, di ba, tama ba? Yes. So, by faithfulness. Bisa gamay lang sa imong gihimo nga act of faithfulness or generosity by giving offering or whatever, nahimo na siya nga panalangin sa ngadto sa uban. Okay. Not just in your place, but some other places. Pastor? Yes, sa community outreach, nabutang ka sa mga lugar, way Adventist. As an only Adventist Christian nga na diyang lugar, now you will look in the community. Now you can see the community, what is the needs of the community. Yes. So, from there, nahimo kang channel of blessing. Because when you go back to your church, pag ato nimo sa church for worship, you can tell your pastor, you can tell your church, dito sa akong lugar nga gipuy-an, wala pa yung mga Adventist dito. There is a need nga bisitahan ni diri. Yeah. There is a need sa mga community nga daghang kay nagkaliso dito. Dalo na to dito, maghimo ta dito feeding program. So, every person nga member sa church, whenever asa siya napaluna, mahimo siyang channel of blessing. Kung magpagamit siya, ug tan-aw niya o sa need sa community until his church. And then, gikan sa iya, ang church mo ato dito, maghimo og mga missionaries activities, later on, kanang community, makabuild na po tawag another church. Yeah. So, sumala sa gingon mo din sa istorya ni Abraham, no? So, kanang promise sa Ginoo, no? Kung mohimo lang ta sa iyang buluhaton, imposible nga Ginoo dili niya tumano ng iyang saad alang nato. The way he did it to Abraham. So, sumala sa imong gingon nga kung, you know, from that small thing, nakahimo ka dito sa community, din later on mo, tingala kang, uy, nanapoy another church, or let's say, group of believers nga nagtubo dito, no? Ayan na siya. So, meaning to say, ang imong gihimo is, katumanan to siya sa gisaad sa Ginoo. Yes. The same thing nga yung gisaad kay Abraham. Yes. Nahimo kang channel of blessing. Nahimo kang channel of blessing. So, kung gahimo ka nga mission is, exactly, kung usang gihimo sa Ginoo na ito kay Abraham, ihagapon na siyang pagahimon alang nimo. So, that is a promise. Really. Becoming a blessing to the world. Becoming a blessing to the world. So, wherever you are, you become a blessing. Now, ang problema, og magtapok ta, then, kinsa pa may mabless na to, nga pareho naman tatanan. Yes. Ganyan, magtapok, kinya mabuthan, mga matay tayong tanan. Mas makikituloy lahi. So, Pastor Pido, ang pagtawag sa Ginoo for mission is he just want to extend his blessing to others. So, dili lang gitawag ta niya nga para lang yun for the sake of call, but he want to extend his blessing through us sa uban. Now,
business principle, Pastor Pedro. Sige. Muning kulang sa itong Sabbath School karon. Di ba, bantay mo sa mga businesses nga, kung na sila sa ka-business dari, they want to branch out. Abit sa ito ang Sabbath School, na po tayo kitawag branch Sabbath School. So mga paglaom, we need to branch out so that our blessing, the blessing that nga atong angkon, can be a blessing also at mga komunidad nga ato ang mabuhatan og branch Sabbath School. But speaking of branch Sabbath School, na ako met na mayor, I think sa Tagum, if I were not mistaken. Yung sabi ni mo, Pastor, before, nag-pray magod mo siya, we just went to that office to visit him. Para lang mag-ampo lang. After the prayer, sabi ni mo, Pastor, gamay pa ko, nag-attend ko kaning branch Sabbath School. Yeah, wow. Up to now, di gina ko malimtan ang songs ang gitudlo na mo. Gitudlo, tuwas ba. So, you know, the influence of that, that's why he said, very, very familiar kaning Adventist Church is very, 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 very close to his heart. Kaya ang childhood experience niya, ang pinakanindot doon niya, usa sa pinakanindot is dito doon niya nakaplagan sa branch Sabbath School. So, I like what you said, branching out, yes. Okay, so I think unless you have additional? Before we end the program. Doon ay program karon sa NPUC. Ganahan ko silang program. Okay. Naaslayingon nga, I will go build a church. Wala na ba? I'll go build a very church. Specific. Yeah, very specific. So, nag-target sila o mga muna na 100 mga churches nga tuturon. Kaya ang idea is, muadto sa lugar, nga walay Adventist, tukod sila simbahan, aron ang community, madala nila diha sa di man gyud may tabo nga og magtukod og simbahan wala gyud diha katawan si Ginoo. I like that. That's good. Yeah. That's a good strategy. So, in that way, nahimo tang missionary, then nahimo kang blessing sa tibok nga community. Okay. Pastor Kami. Pastor Pedro, last, ako lang kana bitong not only sa itong mga kapaglaom, but also to our fellow workers. Kay kana bitong the call of Abraham, he don't know asas padulong. Okay. Wa gyud siya question sa Ginoo. Ginoo asa man ko na ba dito Ginoo tubig ba na? Wala gyud partner Pastor Salarda. Wala niya qualify. Karon sa ato ang mga workers karon dili na yung pagdaot ha. Doon na uban nga kana bitong like considerations. Pastor usa man dito Pastor akong asawa makatrabaho ba? Na bitaw Pastor Vido. So the call to mission, no? Like Abraham by faith, he went to the place where God gidala siya dito without any question. That's something else, no? Yeah. Medyo, Kana nindot na. alam po ano yung ginagawa. Nindot na siya, pero may practice, listen kayo na siya. May mo. It's only, Ginoo ra gyud mo magkatag na ito, kusugan na. Yeah, but we can learn a lot of lessons from the life of Abraham. Yes. Okay, so wala tayo kung kapanahon. We can continue this coming Wednesday, mga kapaglam, no? Nagaingon din sa itong lesson. Monday, it is clear that God was going to accomplish the promise, no? Made in the Garden of Eden, that someone will come as the solution to the sin problem. So, I think ang essence yun sa itong mission is to provide kanang solution yun sa problema sa sala. Wala nang gilain except that one. So, nakita na natin solution. So, let's get involved and get engaged with the mission. So, daghang salamat mga kapaglaom. So, sa lain usab nga panahon, no? This coming sa Wednesday, ato ning padayon no atong discussion sa atong lesson, God's call to mission. From us to mission. Okay, so Pastor Kami, closing prayer. Magampo ta mga kapaglaom. Amahan nga langit no nining kagabhion, salamat kayo Dios sa imong paguban kanamo sa paghatag namo amahan sa kaalam kahibalo nga amo na discuss ang punto sa leksyon niini nga semana. Salamat kay Ginoo nga ang imong mission imong hatag ngadto sa iglesia ug kabahin kami niini. Kami naghangyo Dios nga amo untang mabati ang sense of mission. Ang imo pagtawag kanamo Dios nga ang panalangin buot nimo ipaabot ngadto sa uban pinaagi kanamo. O Dios nga balaan tuguti nga ang kinaya ni Jesus makita unta sa amo kinabuhi aron aduna pay mga katawhan nga masayod nga adunay Dios nga mahigugmaon, Dios nga maluluyon. Salamat kay Amahan sa imong pagpanalangin sa matagusa ug ngadto usab sa mga kabaglaom, sa mga viewers, sa ilang matagpulianan ilang mabati ang imong presensya. Salamat imong gidawat ang mga pagampo gipasaylo ang mga kalapasan. Gitugyan namo kining tanan sa ngalan ug gahom ni Jesus manuluwas. Amen.